breaking news mga kapuso, dagdag piso sa traditional jeep, dagdag dos sa modern jeep. Mga kapuso, patuloy po ang pagtutok ng unang hirit sa may init na isyong ating binabantayan. At ngayon nga po ay March 17, unang araw ng pagsisimula ng payout sa emergency cash assistance sa ilalim ng AIC, so Assistance to Individuals in Crisis Situations ng DSWD. Ito nga po ay para maagarang makapagbigay ng tulong sa mga talagang labis sa tinamaan dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ang ating mga kapuso sa sektor ng transportasyon. Andito po tayo ngayon sa San Juan Theater. Ito ho ang unang salvo, ika nga, unang bugso ng pamimigay ng tulong sa mga nasa sektor ng transportasyon, partikular ng mga tricycle driver dito po sa Metro Manila. Kaya kasama po natin ngayong umaga Mayor Francis Zamora ng Lungsod ng San Juan at gayon din siyempre ng Metro Manila Council, si Transportation Secretary Giovanni Lopez at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Gentlemen, good morning, sirs. Unahin na natin si Mayor dahil kayo ho ay ang naging venue. Ika nga, kayo ang nag-host nitong unang salvo. Ano ho ang mensahe para sa ating mga kakapusong tricycle driver ngayong umaga? Una sa lahat, tayo po lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating national government of course, Secretary Rex Gatchalian, Secretary Banoy Lopez, sapagkat napakabilis po ng pagdating ng tulong sa amin sa mga lokal na pamahalaan. Alam niyo ho, nung nakarang linggo lamang kami nakipagpulong sa ating mga cabinet secretaries at ito po, in just a few days, nandito na po ang tulong para sa ating mga tricycle drivers. And hindi lang po ito para sa tricycle drivers, lahat po ng drivers natin sa ating public transport sector, mabibigyan po ng 5,000 pesos. Nauna lamang ang ating tricycle drivers sapagkat meron na hong listing ang mga LGUs niyan under our Tricycle Regulatory Board, kung kaya't napakabilis po namin ma-generate yung list. At ito nga ho, dito sa San Juan, 100% po madidistributan ngayong umaga. All in just a few hours, tapos po ang San Juan ngayong umaga. At sa mga kapwa nating cities outside Metro Manila, tayo po ay nagkaroon ng pagpupulong last week sa Negros. Huwag kayong mag-alala. Kayo rin po ay makakatanggap very, very soon. At ito po ay commitment po ng ating national government po sa lahat. No? This will be a nationwide program po through the national government. Mayor Francis, thank you very much. Thank you very much. At ngayon nga po ay kumustahin na natin ang ongoing na pamimigay ng emergency cash assistance. Unahin natin, Sec Rex, ang tanong po ng mga kapuso natin nasa ibang nasa sektor ng transportasyon, pero mga bus, mga taxi, mga etc. Kailan daw sila? Well, Ivan, ang utos naman ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa agarang panahon. So ang goal natin bago mag-Holy Week, in fact, as early as next week, yung mga TNVS, yung mga jeep, sabay-sabay na yan na magpe-pay out. Kasi by this week, tapos na tayo sa tricycle drivers, tapos na 139,000 ng Metro Manila. So ang goal natin next week naman, bago matapos dapat ang Holy Week, sa nalalabing 2 linggo bago mag-Holy Week, tapos na lahat ng sektor na natira. Yung mga jeep, yung mga TNVS tulad ng sabi ko, pati mga service delivery. Then after Holy Week, ang direksyon ng ating Pangulo, sa labas naman tayo ng Metro Manila mag-ooperate sa mga syudad, sa mga areas na may mga tricycle drivers at mga iba pang public utility vehicles. So after Holy Week pa, parang 2 linggo pa yun, Sec? Well, actually kami kasi pwede naman kami mag-start, pero tatamaan kasi ng Holy Week. Okay. And we have to make sure na hindi na puputol sa gitna kasi hindi naman pwede may nakatanggap na kalahati, tapos yung kalahati hindi. So ang gagawin natin is to saturate Metro Manila starting next week. Ibig sabihin, starting today, all the way to matapos tong nalalabing 2 linggo, sisiguraduhin natin na lahat ng mga public utility vehicles na na-identify sa Metro Manila, tapos na sila. Okay. So, 139,000 sa Metro Manila. Tricycle drivers Tricycle pa lang pa yan, lang ano? yun. Oo. Sec Banoy, ito naman po ay may iba pang mga tulong na inaasahan dahil utos na po ng Pangulo sa anunsyo kagabi, yung fuel subsidy ipamigay na before the month ends. Ano hong update natin dito? Tama po yun at yun naman po ay talagang natasan tayo ng Pangulo na maliban sa tulong ng DSWD, no, kami po we have to do a parallel and simultaneous action also from the fuel subsidy program ng DOTR. So kapag mabibigyan kami ngayon ng NCA, no, nag-request na tayo from DBM at we had the assurance of Secretary Toledo na mabibigay nga ngayong linggo,
by the 4th week of this month, Marso po, masisimulan na din natin ang fuel subsidy program sa ating mga bus operators as drivers. Yun po yung sinasabi ni Secretary Rex na pwede pong sabay ito halos. And we're going to do this nationwide po. Pagdating naman habang si Secretary Rex tinatapos niya yung mga tricycle drivers, mga TNVS, mga motorcycle taxis dito sa Calacang, Maynila, kaya naman po namin simulan din ang ating nationwide pagdating sa ating fuel subsidy program. Yung iba po nasa sektor ng transportasyon, nakakaramdam din eh. Shipping companies po nagtaas na rin. Bus companies, truckers, umaaray din. Ano ho kaya ang mga programa ng DOTR para din sa kanila na tinatamaan din itong krisis na ito? Dito po sa ating, lalo sa shipping companies, no, nag-utos ang ating Pangulo at si Executive Secretary Recto kahapon na aralin yung mga pwedeng tanggalin na mga charges pagdating sa ating mga pantalan. Ang kalagayan lang nating shipping companies kasi pagdating sa first nila, sa mga pamasahe nila, deregulated ito. No? So titingnan natin kung ano maitutulong talaga natin na talagang maapektuhan at it will benefit the passengers and the cargos. Ganun din sa ating mga aviation sector. No? Reduce na po ng ating Pangulo yung ating mga ka-op-operated na terminal fees, pati yung mga navigation charges natin. Kung ito po'y binawasan natin, makakaasa sila na makikita ito at maapektuhan yung pagbaba ng ating pamasahe sa ating mga pasahero. Teka muna, yung toll discount na in-announce nyo dati, Sec, baka meron na tayong update doon. Yes, yung toll discount po, nakakuha na po tayo ng approval sa ating mga toll operators. Nagpapasalamat po tayo, nabigyan tayo ng diskwento. Ang pinag-uusapan na lang ngayon is the exact amount of the discount and how to operate and implement it. For trucks po ito, no? Para So, sa delivery ng ating goods. Opo, hindi lang po para sa mga provincial buses, pero ang talagang binigyan pansin po natin yung mga delivery trucks that carry essential goods, Right. like mga agri-products, mga para kahit papano, maibaba natin yung presyo na mabilin po. Sec Rex, ang increase po in the last 2 weeks sa diesel, almost 50 pesos per liter na. Yung 5,000 po, parang lumiliit ang value eh. Ang tanong ho ng ilan ilang beses ho natin kayang magbigay ng ganitong mga ayuda? Well, ako basta ang direktiba ng ating Pangulo, simple lamang, for as long as it takes. Nakalaan ng pondo, ang sabi nga niya, patuloy na susubaybayan ng pamalang nasyonal itong mga increases para pag kailangan pa, hindi lang isang beses, kundi tuloy-tuloy siya hanggang sa matulungan natin sila makusyon yung impact ng pagtaas ng petrolyo. Tapos again, we've been talking about those in the transportation sector. Paano naman daw yung iba? Eh, lahat naman tayo dito apektado. Well, alam mo, even, like rin sinasabi, yung tanggapan ng DSWD nakabukas yan para Okay. sa lahat. Kung may pangangailangan tayo, magtungo lang tayo doon. Whether that's medical, burial, bigla ka nagkaroon ng krisis, nawalan ka ng trabaho, hindi mo na mapakain yung pamilya mo, may food assistance tayo sa ating departamento. Ang mga offices naman namin, nakalista yung address sa mga social media account namin. Dalhin lang nyo yung ebidensya ng pangangailangan, isang valid ID. Mga social workers na ho namin ang mag-a-assess kung anong itutulong. Okay. Secretary Lopez, sir, inaabangan din na anunsyo ngayon yung taas pasahe. What can you tell us about the rates dito Yes, po sa ating taas pasahe? Mamaya po magkakaroon po ng press con din ang LTFRB. Inaaprubahan na po natin kagabi ang pagtaas sa pamasahe pagdating sa ating mga provincial buses, metro buses, P2P, kasama rin ang mga jeepney natin sa airport taxi po. So kung magbigay lang po ako ngayon ng isang ehemplo Yes. pagdating sa ating mga jeepney, no? Okay. Ngayon po ang traditional jeepney natin, ang pamasahe natin is 13 pesos. May provisional increase po na kasama yan. No? At yan, ginawa na natin permanent at nagdagdag pa po tayo ng 1 piso. So 14 na po. 14 for the first 4 kilometers. That's for the traditional jeepney. Tapos pagdating naman sa ating mga modern jeepney, for the first 4 kilometers, we're adding 2 pesos. So pagbibigyan natin ito ng example tulad ng Cubao papuntang Divisoria, that's 10 kilometers po, no, ang tingin namin. Ang pamasahe dyan is 23 pesos. Ngayon po dahil sa dagdag pamasahe ngayon, aabot na yan ng 25 pesos. So that's effective today. That would be effective, ang sabi ko kay Chairman Vigor sa LTFRB because may publication pa, baka sa Thursday po. Sa Thursday. Pero paano ho kung may maningil na ngayon? Inanunsyo na natin. Makikiusap pa rin po ako sa inyo na antayin natin yung Webes. Ayan, breaking news mga kapuso. Dagdag piso sa traditional jeep, dagdag 2 sa modern jeep. Yung ibang mga detalye, taxi, etc.,
Baka mamaya pa i-detalye ng LTFRB. Sec Rex, as a final word, ngayon po ay pupunta tayo. Ang Pangulo, I believe, is going to Manila. Correct. Para po pangunahan ito, no? Well, tama ka, Ivan, marangkada na as we promised. 17 cities sabay-sabay, 30 sites sa buong araw for the next 3 days hanggang sa matapos natin yung 139,000 na tricycle drivers natin. And lagi ko sinasabi, hindi nyo kailangan sabay-sabay dumagsa. Katulad dito sa San Juan, nakita nyo, may sistema, lahat tayo may schedule. Ayaw kasi natin na aantala yung pamamasada nyo. So sumunod tayo sa schedule na binigay ng local government unit. May mga nakatakdang help desk sa lahat ng payout centers para kung sakaling may konting aberya sa papeles, on the spot gagamutin na natin. And last, kung maaari kung meron pa rin sa inyo na hindi nakikita yung pangalan sa kanilang mga listahan, pero sila may license to operate mula sa kanilang mga city, magtungo lang sila sa kanilang mga munisipyo, i-check nila sa City Hall kasi maaring inadvertently na-delete lang, pero I think isolated cases na lang to. Ito po, mga kapuso, marami kasi sa mga kapuso natin, malakas yung feeling of uncertainty with what is happening. Secretary, baka may final word kayo para sa ating mga kapusong nag-aalala siguro o hindi malaman kung hanggang saan ba hahantong itong hinaharap nating krisis? Opo, sa lahat po ng ating mga kababayan, ang parati pong pinapaalala ng ating Pangulo ngayon sa mga ganitong oras ng krisis, ito po yung mga panahon na kailangan natin magtulungan, magkapit-bisig, at kailangan talaga nating manalig rin, pagtiwalaan ang ating pamahalaang nasyonal, ang ating mga local government units at sa mga liderato po natin. Kasi po talaga pong iniisip naman po ang kapakanan ng lahat. Wala pong may gusto sa nangyari, pero makakaasa naman po kayo ng inyong Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang inyong national government, pati local government. Lahat po ng liderato ay magtulong-tulong at kami naman po ay gagawin lahat para kahit papaano mabawasan ang ating dinadanas. At kami naman po dito sa Unang Hirit at sa GMA Integrated News, siyempre patuloy na magbabantay para matiyak na ang mga benepisyo mapunta sa mga karapat-dapat napuntahan. At I'm sure Sec Rex and Sec Lopez ay natutuwa rin na katuwang kami, ang media, sa pagpapahatid ng mga mensaheng dapat makarating sa ating mga kababayan. Secretary, sirs, thank you very much, Thank you. Secretary Good Rex morning. and Thank you. Secretary Manoy, sir. Mga kapuso, yan po ang on record na yung umagang ito. Balik muna tayo sa studio. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,